Father, in the name of Jesus, patuloy kami nagpapasalamat. Dahil muli kami, Panginoon, binigyan mo ng pagkakataon na magsama-sama at purihin ang pangalan mo, Lord God. Ang kaisa-isang pangalan kung saan ang tao ay maliligtas. Ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, patuloy mo kaming samahan sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang humipo sa puso naming lahat, O Diyos, at ipaliwanag mo sa amin ang totoong mensahe ng iyong muling pagkabuhay sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, kumilos ka, O Diyos. Bigyan mo kami ng bagong layunin, bagong pananaw sa aming mga sarili, kung paano ka namin higit na mahalin, sundin, at bigyan ng kaluguran at karangalan. Lahat pong ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa patamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, pagpasensya na po yung aking boses, no? 2 araw na gamit ang boses po. Pero nakakakanta pa rin naman ako. Hallelujah. Pag-usapan po natin ngayong umaga yung the reason for the death and resurrection of Jesus. Ayan. Bibigyang linaw po natin sa umagang ito ang dahilan kung bakit po kailangang mamatay at muling mabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ayon po sa salita ng Diyos. Amen po ba? Okay? It's not, ang resurrection po is not just a day that we celebrate na nag-raise from the dead si Jesus. Amen po ba? Hindi rin po siya para ma-distinguish natin na sa aral na tinuturo natin sa mga churches, tama yung itinuturo natin. We want the deeper meaning ng dahilan ni Jesus kung bakit siya naparito at bakit siya namatay at muling nabuhay. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Holy Spirit, give us understanding this morning, Lord. We welcome your presence here right now in Jesus' name. In John chapter 16, in verse 7 to verse 14, nasabi po ng Bible, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. By the way, this is Jesus speaking. Sabi po ni Lord, it is to your advantage that I go away. Ito po ba yung pagpunta lang niya po ng langit? When Jesus said that He must go away, He was already speaking about that He would die. Nakalagay na po dyan sa mensahe na yan that I will die. And it is to your advantage. You will benefit from my death. Amen po ba? Ano po yung benepisyo natin sa kamatayan ni Kristo? Pagpapatawad sa ating kasalanan. But what's after kung napatawad ka sa kasalanan mo? Doon na ba natapos yun? Napatawad ka sa kasalanan mo and then you move on with your life doing the same things all over again? Yes, you will benefit from the death of Jesus Christ. But what about His resurrection? Ano yung benefit ng mga mananampalataya sa resurrection ni Jesus? Alam po ba natin ang benepisyo natin bilang mananampalataya sa muling pagkabuhay ni Jesus? Hello? So ito po yung malalaman po natin. Sabi rito, if I depart, if I die, I will send the helper. Sabi dyan, no? It is to your advantage that I go away, I die. And if I do not go away, if I do not die, sabi ni Lord, the helper, who's the helper? The Holy Spirit. The helper in Greek is parakletos. And parakletos means one just like me. Okay? He is like Jesus. So the Holy Spirit, if you want to know the Holy Spirit, kilalanin niyo po si Jesus. So the Holy Spirit is like Jesus. Okay? So if Jesus would not die, the one who is like Him, who is the Holy Spirit, and He is the helper, will not come. So Jesus must die so the helper can come. But if I depart, I will send Him to you. If I die, and then I rise again from the dead,
I will send him to you. Amen? So, alam niyo po ba mga kapatid, ang focus po kasi natin minsan, tuwing pinag-uusapan yung cross, yung death, yung resurrection po ni Jesus, ang focus po natin, ang lagi po nating naiisip is salvation and yung promise ng heaven. Tama po ba? Sino taas ang kamay dito na umaasa na mapapapunta siya ng langit? Taas ang kamay. O, yung hindi nagtaas ng kamay, hindi ko alam kung saan ka papunta. O, taas ulit ang kamay na umaasa sa langit. Yung buhay na wala. Ayan. Okay? When we talk about Jesus, when we talk about the cross, when we talk about His death, His burial, His resurrection and ascension, ang naisip lang po natin, salvation and the promise of heaven. Amen po ba? Pero hindi po natin na pag-uusapan, okay, ano yung in-between nung salvation at nung eternal life natin sa heaven. Kasi, kung salvation and heaven na lang din ang pag-uusapan, sana nung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, diretso ka na ng langit. Amen ba? Wala ka na sanang iniisip na bills. Amen? Amen ba? Kasi, Lord, iligtas mo ako sa kasalanan ko. Sana sinama na rin niya iligtas tayo sa bills natin, sa mga problema natin, sa asawa natin, sa anak natin. Amen ba? Yung problema mo sa school, sa academics and all. Amen ba? So kung yun lang ang usapan, sana diretso na lang tayo ng langit, di ba? Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas. In Jesus' name, amen. Di ba, diretso ka na ng langit, wala ka nang problemahin. Naiintindihan po niyo yung gusto ko sabihin? That's why His Spirit must be known, should be known by every believer. Okay, tuloy tayo. First, we must talk about why is there a need for Jesus to die and to be resurrected. Okay? Na-touch na po natin. So the Holy Spirit would come. Amen? Okay. Number one, there is a problem. Kung bakit, ito po yung dahilan kung bakit kailangan bumaba ni Jesus at mamatay para sa ating mga kasalanan. There was a problem. Back in Genesis, the first man and the first woman sinned against the Lord. They disobeyed God. That is why, number one point is, the presence was lost. Ibig pong sabihin, yung sanang face-to-face na communion ng tao sa Diyos ay nawala. Naunawaan po natin? The presence of God was lost. Nahiwalay po ang tao sa Diyos because of disobedience. So from that moment, from Adam and Eve, napasa sa kanilang mga anak at napasa all throughout generations hanggang ngayon, that is why ang daming problema sa mundo. It's because of the first man and woman na nag-disobey sa Diyos. Amen ba? Okay. Actually, in my point, in letter A, we were made to live in the presence of God and be a temple of God's Spirit. Sabi po ng Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Sabi nyo nga po, breath of life. When we read the breath, okay, sa original language po niyan is ruach. Sa Hebrew, ruach. Sabi nyo nga, ruach. Ruach. Ang ruach po means wind, spirit, or breath. Amen po ba? So when God formed man, He breathed on them His Spirit. So originally, talagang tayo ay templo na ng Espiritu ng Diyos. Pinananahanan tayo ng presensya ng Diyos. Amen po ba? So in the original creation, man was alive not only physically, but spiritually. Ulitin ko po in the original creation, man and woman is originally alive not just physically, but also spiritually. When we say spiritually alive, mayroong direct communication ng tao sa Diyos. Alright? So, when sin entered, man or men began to spiritually die. Kung babasahin niyo po yung Genesis, pinaalis po ng Diyos si Adan at Eva
sa halamanan ng Eden. Wala na silang contact ni Lord since then. And after that, nanganak sila, di ba? Marami silang naging anak. At isa doon sa naging anak nila, si Cain at si Abel. At dahil malayo sila sa presensya ng Diyos, anong nangyari sa magkapatid? Ano nangyari sa magkapatid? Di ba? May inggit na. May galit na. Tas pumatay na. Why? The reason behind is because wala na yung presence ni Lord. And eventually, sa narrative po ng Bible in Genesis chapter 6 verse 5, ito na, gumrabe palalo yung kasalanan ng mga tao sa buong. Sabi diyan, then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth. Kita nyo yan, ha? Just 3 chapters after na magkasala ni Eva at Adan. 3 chapters pa lang. The wickedness of man was great. Grabe na, sobrang lala na ng kasalanan ng ginagawa ng mga tao. Sabi diyan, that every intent of the thoughts of his heart was continually evil. Yung intention daw niya, yung kanyang pag-iisip, yung kanyang damdamin, puro kasamaan na. Amen ba? Sino po sa inyo ngayon makapagtataas ng kamay hindi pa nagsisinungaling? Wala, di ba? Yung pagsisinungaling pa lang po, kasalanan na eh. Akala natin maliit lang, di ba? Yung iba binibigyan pa ng kulay, white lies. Pero kasinungalingan pa rin po yun. No? You do not justify sin because of your intention. A sin is a sin. Di ba? Halimbawa, sasabihin mo, kaya ako galit sa kanya sa nauna eh. Di ba? Ano ba sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord? Ilang beses ka dapat magpatawad? 70 times 7. Okay? Alam niyo si Lord, hindi ka pa humingi ng tawad, pinatawad ka na. So, ganun ka dapat magpatawad. Sabi no, Pastor, ang hirap naman. Hindi pa nga nagsusorry. Ako nga yung walang kasalanan, ako pa yung magsusorry. Ako pa yung lalapit sa kanya. Ang hirap nun ha. Pero ginawa ni Lord yun. Wala kahit isang humahanap sa Diyos, sabi ng Bible. Wala kahit isa. Pero ang ginawa ni Lord, siya yung bumaba at lumapit sa atin para ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Amen? Siya yung naunang lumapit. Amen ba? Okay, sabi dyan ng Bible, from the point na nahiwala yung tao sa presensya ng Diyos, gradually, naging masama yung pag-iisip ng tao. At pasama na siya ng pasama. Amen ba? Hanggang ngayon, pasama na ng pasama yung mundo. Kung nakikita nyo lang po. Okay? And eventually, napunta po yung itong mga taong ito, yung mga mahal ng Diyos, yung bayan ng Diyos, ay inutusan po sila na mag-create ng templo, which started doon sa wilderness. No? Nung inalis po ng Lord ang Israel from the bondage of Egypt, sa pagkakaalipin sa Egypt. And He commanded Moses to erect a tabernacle, which eventually built to be a temple by David and continued by his son Solomon. So nagkaroon po ng temple. Ano po ang purpose ng temple? Para panahanan ng presensya ng Diyos. Amen po ba? But eventually, yung mga Israelita, habang nandoon yung templo, nandoon yung kaluwalhatian ng Diyos sa templo, yung mga tao sa labas ay sumamba sa ibang mga Diyos. Okay? Humiwalay sila sa totoong Diyos nila. Nagtiwala sila sa ibang mga bansa para sa kanilang kapakanan. Iniwanan po nila si Lord. That's why the glory, next slide, the glory departed from the temple. Ano pong ginawa dyan? Pag binasa nyo po yung Old Testament, yung mga tao, unti-unti po silang humihiwalay sa Diyos. Sa mga decisions nila, yung iba, kasi merong utos po sa kanila na maghandog sila sa Diyos. Ang hinahandog po nila, yung mga may sakit. Ang gusto ng Lord na ihandog sa Kanya yung the best. Amen po ba? So nagpabaya na yung mga tao sa pag-worship sa Panginoon.
Na ang akala nila, ay, ano naman, lagi naman natin itong ginagawa. Why not yung tira-tira lang natin ilagay? Yung ibigay natin doon sa templo. Ganon din naman, wala naman nangyayari sa buhay natin. Kahit yung best yung ibigay ko, ganon pa rin ang nangyayari sa akin. Yung may sakit na lang natupa yung ibibigay ko kay Lord, kasi ganon din naman yung bibigay sa akin. So, naging ganon na yung mindset ng mga tao. Okay? Tapos, ito pa nangyari, yung mga saserdote na nag-aalaga ng templo, na-corrupt din po sila. Actually, nung time pa bago si David, yung time ni Samuel, yung mga anak po nung unang si Eli, yung saserdote po nun, yung mga anak niya na pari din, o saserdote na nag-aalaga doon sa templo ng Diyos, ay naging corrupt. Yung dapat na offering para kay Lord, kinukuha po nila. So, binastos nila yung templo ni Lord. Okay? Binastos po nila yung templo ni Lord. So, nagkaroon ng abomination sa loob mismo ng templo, kung saan dapat yung mga nagmi-minister sa loob ng templo ay banal at ginagalang yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, pag binasa nyo ngayon yung Ezekiel chapter 10 and verse 18, ito po yung nabihag na yung Israel sa lugar ng Babylon. Naging alipin ulit sila kasi hinayaan sila ng Lord Iniwan sila ng Lord. Nawala na yung presensya ng Diyos sa kanila. That's why hinayaan sila ng Diyos na masakop sila at masira ulit yung bayan nilang Israel at sila'y muling maalipin ngayon naman sa bayan ng Babylon. Yung iba naman nasa Assyria. Naging alipin ulit sila. Bakit? Binastos kasi nila si Lord. Iniwanan nila si Lord. So the glory departed from the temple. Yung kaluwalhatian o yung presensya ng Diyos nawala maging dun sa templo. Amen po ba? So just as man was created to house God's Spirit, the temple was also built to house His glory. But sin caused the glory to depart from the temple. Dahil sa lubusang pagre-rebelde ng mga tao, iniwanan ng Diyos yung tao sa gusto niya. Amen ba? Meron din pong hangganan pala yung pagtitiis ng Diyos sa atin. Tama po ba? Yun yung makikita natin sa narrative ng scriptures. Merong hangganan. Halimbawa, paulit-ulit kang lumalayo sa Diyos. At paulit-ulit din siyang lumalapit sa iyo para abutin ka. Amen ba? Sino nakaranas nun? Lahat tayo, tama po ba? But there will come a time na nung paulit-ulit mong sinasadya, paulit-ulit mong binabalikan, paulit-ulit ka sa ginagawa mong kasalanan, eventually, papabayaan ka na ni Lord. Kasi hindi ka niya po pipilitin na lumapit sa Kanya unless you decide yourself na gusto mong maging close sa Kanya. Amen po ba? Nasa iyo po yung desisyon kung gusto mong magseryoso kay Lord. Amen? Nasa sa iyo yung desisyon kung gusto mong talagang yakapin yung kalooban ng Panginoon para sa buhay mo. Amen ba? Nasa sa iyo yun kung gusto mo pa rin bastusin si Lord. Kahit na nag-church ka, pwede mo pa rin mabastos si Lord Tama po ba? Pwede kasi nag-church ka, tapos hindi mo naman sinusunod talaga yung gusto ni Lord. Nandoon ka pa rin sa buhay ng paggawa ng kasalanan. Therefore, there will come a point in your life na pababayaan ka na lang ng Diyos na gumagawa ng kasalanan. And until the day you die, magsisisi ka na lang. Meron po ako napakinggan na tao, sabi niya, dalawa lang naman yan sa dulo ng buhay mo. It's either sasabihin mo na sana or buti na lang. Ano yung damdamin ng tao na sinabi niyang sana? Sana ginawa ko. Sana ginawa ko. Ano yung damdamin ng tong taon to? Magsisisi siya. Pero wala na siyang chance na gawin niyang tama. Pero yung isang tao, sabi niya, buti na lang. Buti na lang. Ano yung damdamin nitong taong to? Masaya, nagpapasalamat. Amen ba? So, tanungin mo yung katabi mo, sino ka doon sa dalawa? Ikaw ba yung magsisisi sa huli o yung magpapasalamat? Amen? Na tinanggap mo yung biyaya ng Panginoon. Hallelujah.
So ngayon, ito po ang nangyari, di ba? Akala nung mga tao during the Old Testament, they can please the Lord by sacrificing these animals sa templo. Kasi yun yung utos ng Diyos sa kanila eh. Na pagka nagkasala ka, pumatay ka lang ng hayop, paduguin mo, i-offer mo, sunugin mo, mapapatawad ka na. Yun lang yung ginagawa nila. Akala nila, when you offer as an offering kay Lord na sinunog, okay na yun, patawad ka na, tapos balik ka ulit sa kasalanan. Ganun po yung ginawa ng mga tao noon. Okay? Hindi po na-please si Lord doon. Binastos nila, niyurakan po nila yung offering na yon. Amen po ba? Those offerings was only meant for a temporary time. Amen? Hallelujah. So, ang ginawa po ng Panginoon nating Diyos, He sent the perfect sacrifice to please Him. That was Jesus Christ in the flesh. So, my second point is, the price is fully paid. The price was fully paid. Amen po ba? Lubos na pagbabayad. Hallelujah. So, para po muling bumalik yung presensya ng Diyos at makapiling muli ng mga tao, there was a price. Amen po ba? And the price was Jesus' blood. It was His death. Jesus needs to die for us to have again an access to the presence of God. Hindi po ma-access na kahit na sinong tao ang presensya ng Diyos sa pagiging relihiyoso. Magsindi ka tila sa church, lumakad ka mula doon sa baba ng hagdan na nakaluhod pa hanggang dito, umakyat ka, di ba? Halimbawa, nakaluhod ka doon sa baba. Tapos nakaluhod ka, pag-akyat mo dyan sa hagdan, papunta dito sa church. Hindi po ma-access ang presence ni Lord through that. You cannot access the presence of God by penitence. Alam niyo po ba yung nangyari? May nakikita ko mga video ngayon sa social media. Di ba? Ginagaya po nila yung pagpas-cross ni Jesus. Tapos pinagtripan sila, di ba? Parang hinampas ng malakas, napikon yung nagpapasan ng krus. Anong ginawa nung nagpapasan ng krus? Di ba? Gumanti, di ba? Tinadyakan niya eh. Kasi pagpapakita lang po yun eh. Hindi talaga galing sa puso yung pagsunod niya. Alam niyo po yung ginagawa ng mga taong ito, parang humihingi lang sila ng dagdag point sa langit. Hindi po ganun si Lord eh. Hindi po natin mababayaran o matatakpan ng paggawa ng mabubuti nating gawa dito sa lupa ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Ang linaw-linaw po sa Bible ay chapter 64, ang bawat matuwid na gawa natin dito sa lupa, parang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Kaya kahit anong sabi mo sa standard mo na mabait ka, mabuti ka, wala kang ginagawang masama, pero sa standard ni Lord, masama pa rin tayo. Amen ba? Hindi po natin mababayaran kahit kailan yung magkaroon tayo ng access sa Diyos. Okay? Hallelujah. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sabi po doon ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Again, babalikan ko po yung sinasabi natin kanina sa introduction. Originally, tayo po ay pinananahanan ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos. But the Spirit departed because of our sins, of our rebellion. Amen po ba? Ganon din yung templo, literal na templo ng Diyos. Iniwanan po ng Diyos yung templo na yon because of the sins of the people. Amen? Now, ngayon, sa New Testament, ang sabi po ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. But the Spirit could not dwell in a defiled temple. Tayong lahat makasalanan. Amen ba? Tayo pong lahat gumawa ng kasalanan, nakaisip ng kasalanan, nakapagsabi ng kasalanan. So the Holy Spirit could not dwell in a defiled temple. So what is the price to pay para malinis itong templo na to, para mawala yung kasalanan sa isip, sa puso, sa damdamin po natin? Hebrews chapter 9 and verse 22, according to the law, ayon daw sa batas, lahat ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. Again, ang practice po sa Old Testament, they will bring an animal, gigilitan po nila yung hayop na yon at yun ang patutuluin doon sa templo. Okay? That was the practice
To please God. Kailangan may tumulong dugo. Okay? Yan po yung practice nila. Sabi ng Bible, without shedding of blood, there is no remission. Kung wala daw dadanak at tutulong dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Tanungin mo yung katabi mo. Kaya mo bang ibuhos yung dugo mo para mapatawad ka sa kasalanan mo? Di ba merong yung in-action, yung blood compact, di ba? Kaya mo bang, hindi po sapat yon. Kasi yung dugo mo, may kasalanan yon. Ang kailangan dugo na dumanak para mapatawad tayo sa kasalanan ay sinless, spotless blood. At si Jesus po nabuhay ng complete obedience sa Ama para maging karapat-dapat yung kanyang dugo na ialay sa harapan ng altar ng Diyos. Alam niyo po, di ba may mga kultong gumagawa niyan? Nag-ano sila? Yun yung patutuluan nila doon sa may ginagawa silang altar. To please God. Okay? Pero the only sacrifice fit to please God was the blood of Jesus Christ. Amen? Sabihin nyo nga po, the blood of Jesus washes me. The blood of Jesus Christ cleanses me. The blood of Jesus Christ sanctifies me. Amen? Ang dugo lang po ng Panginoong Yesus ang makapaglilinis po sa atin. Tingnan nyo to, Hebrews chapter 10 in verse 1. For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, tingnan nyo can never, with these sacrifices, which they offer continually, year by year, make those who approach perfect. Hindi daw po kailanman. Okay? Hindi kailanman mapiplease daw ang Diyos sa pamamagitan ng mga binibigay na offering ng mga tao. Kailanman. Ibig sabihin, kahit complete attendance ka pa sa church, kahit may title ka pang pastor, kahit ang dami mong life group, kung yun ang batayan mo, para sabihin mong ligtas ka, para sabihin mong may relasyon ka sa Diyos, nagkakamali ka. It was never what you have done or what you are doing to please God. Amen po ba? It was only because of what He has done. Amen ba? Kaya ka po nagpupunta ng church, kaya ka nag-aalaga ng life group, kaya ka nagiging consistent sa iyong commitment sa paglilingkod sa Panginoon because you know what He has done on that cross. You know the meaning behind Jesus being crucified. It's because you cannot save yourself from hell. You cannot save yourself from the wrath of God. Amen po ba? I cannot, alam niyo po, hindi ko kayang lumaya sa pag-iinom. Hindi ko kayang lumaya sa paninigarilyo noon. Hindi ko kayang lumaya sa pagsusugal. Hindi ko kayang maging malaya sa pambababae. Unless I have encountered, and I did encounter, the crucified Lamb of God. Kasi ang alam ko lang po dati, basta mag-church ka, okay na yon. Hindi mo naman na-encounter yung crucified Lamb of God. Kaya napaka-importante po na meron kang sariling encounter kay Jesus. Hindi ko po isinasantabi na umaattend ka ng simbahan. Actually, mahalaga po na umaattend ka ng church. But is your going to church? The reason behind you going to church is because you understand the meaning of what Jesus has done for you on the cross. Kasi kung meron pang ibang dahilan, you are wasting your time. Hindi ka po nandito sa simbahan, or any other simbahan for that matter, para magpasikat sa crush mo na Christian na nagsisimba dun sa church na yon. Hindi po dapat ganon. The reason behind you going to church is because you understand what that man behind crucified on the cross has done for you and for me. Amen po ba? That's why the message of the Bible is only Jesus. It's not about the church you go to. It's about Jesus. Amen po ba? It's about Jesus. It's not about what you do for Him. It's about what He did for you. Amen po ba? Ano yung ginawa sa iyo ng Panginoong Hesus? Hallelujah. Hebrews chapter 10 verse 3 to 4.
But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. Okay? Habang taon-taon daw sila nag-o-offering ng mga hayop, pinapadugo nila, pinapatay nila, sinusunog nila, it just reminds them that they are sinners every year. Amen ba? Yun po yung kaibahan pag naintindihan mo yung ginawa sa ni Jesus. When you understand what He did for you, hindi po magiging ganito yung kaisipan nyo. Kasi sila, no, by their sacrifices, they remind themselves that I am a sinner, I am a sinner, I am a sinner, I am worthless, I am not worthy. Yun yung laging pinapaalala nila sa sarili nila. That's why they sacrifice and sacrifice and sacrifice. Pero walang nababago sa buhay nila. Gusto mo magbago buhay mo? Gusto mo magbago buhay mo? Isipin mo yung ginawa ni Lord sa'yo. Because kung yung ginawa ni Lord sa'yo, ang maiisip mo dyan at maaalala mo, na mahal ako ni Lord. Kahit na. Mahal ako ni Lord kahit na. Kahit na. Kahit na. Ang daming reasons para hindi niya ako mahalin, pero minahal niya pa rin ako. At yung pagmamahal niya na yon, yung mag-uudyok sa'yo para tigilan na yung kasalanan. Kasi nasasatisfy ka doon sa ginawa ni Lord sa'yo eh. Ikaw yung gumagawa para malinis ka. Siya na yung gumawa para malinis ka. Amen ba? Wala ka nang ginagawa para ma-please siya. Siya na yung gumawa noon. Para ikaw, malaya ka ng yung ginawa niya. Hello? Kasi meron pong mga tao na nagpupunta sa simbahan, gagawin ko to para sumaya si Lord, gagawin ko to para magkaroon akong plus point sa langit. Wala nga po tayo may dadagdag, wala tayo may ambag para mapatawad tayo sa kasalanan po natin. Naunawaan po ba natin to? For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Hebrews 10 verse 11 to 12, every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices. Yan yung practice during the Old Testament. No? Daily pa. Repeatedly. Kaya, I can only imagine, ito na naman tayo, magpupugot na naman tayo ng kambing. Magdadala na naman ng baka para i-offer. Pero walang nangyayari, walang nababago sa buhay nila. Okay? Which can never take away sins. It only reminds them of their sins every day. But this man, sabihin nyo nga po, but this man, sabihin nyo, but Jesus, after He had offered one sacrifice, amen ba? After He had offered one sacrifice for sins forever, sabihin nyo forever. Diba? Yung sacrifice na ginagawa during the Old Testament, daily. Pero si Lord, yung sacrifice na pinagkaloob niya, inalay niya sa Ama, once. Once lang. Hindi siya year by year. Once lang. Amen? This man, after he had offered one sacrifice for sins, forever. Alright? He sat down at the right hand of God. Hebrews chapter 10, verse 14, For by one offering, He has perfected forever. Ang lahat po ng tumanggap doon, perfect na. Amen ba? Titigan mo yung katabi mo. Titigan mo siya. Titigan niyo po, huwag kayo tumingin sa akin. Titigan niyo yung katabi niyo. Kung totoo po yung pagtanggap niyo sa dugo ng Panginoong Hesus, sa kanyang pagkamatay sa krus, tinanggap niyo siya sa inyong buhay, you are already perfect, kahit wala ka pang ginagawang perfect. Imagine niyo po, yung magnanakaw doon sa tabi ni Jesus habang siya'y nakapako. He never went to church. He never prayed. He never read the Bible. He was never baptized. Pero sabi ni Lord sa kanya, Today, you will be with me in paradise. Amen ba? So it's not about what you did. It's not about who you are, but who He is. Hello? It's about who He is. Your salvation is not dependent on who you are, who you were,
what you have been. Your salvation is on who He is. Amen ba? Your salvation is connected to your faith, to your believing about what He has done. Paulit-ulit ko po sasabihin niya. Amen po ba? Yung ginawa lang ni Jesus, yung nakapag-satisfy para tayo po ay makalapit ulit sa Diyos. Amen po ba? Letter B, unless I go away, sabi ni Lord, unless I die, the helper cannot come. Babalikan ko po yung pinag-usapan natin kanina earlier. Jesus needs to die so that His Spirit, the presence of God, can dwell again in this defiled temple. But first, there must be a cleansing of the temple. How did God do that? Hinugasan niya po tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Once. Amen po ba? Tapigin mo yung balikat ng katabi mo. Hawakan mo yung balikat ng katabi mo. Hawakan nyo. Himasin nyo yung balikat ng katabi nyo. Sabihin nyo, pinatawad ka na ni Lord. Nilinis ka na ni Lord. No? Yung buong pagkatao mo, isip, kaluluwa, espiritu mo, nilinis na ng Panginoon. Amen po ba? At ngayong malinis na, pinatawad ka na, naintindihan mo na yung sacrifice ni Lord, what's next? Kailangan na ulit na manahan ng Espiritu Santo dyan. Amen. Kailangan na muling ma-access natin yung presensya ng Diyos. Kailangan araw-araw makausap na ulit natin si Lord. Amen po ba? Kailangan hindi na tayo ulit mahiwalay sa Kanya. Amen ba? And that's only possible if His Spirit dwells in you. Amen? Number 3. So the presence returns and stays. Ezekiel chapter 36, 24 to 27. I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. Amen? Malilinis kayo. So nung nalinis na ang sabi rito, I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Pag nalinis na completely yung buhay natin, pag nalinis na tayo dahil sa ginawa ni Lord, yung dugo niya dumanak na para sa atin, then, sabi rito, I will give you a new heart. I will give you I will put a new spirit within you. Amen? I will take the heart of stone out of your flesh. Dati matigas daw puso natin, ayaw nating sumunod kay Lord. Nakukornihan tayo sa mga bagay na sa Diyos. Matigas yung puso natin sa Kanya. Pero sabi ng Bible, dahil nabubo na yung dugo sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Lord, I will take the heart of stone. Siya yung magtatanggal. Amen? Kaya ka naririto ngayon kasi tinanggal na ng Diyos ang matigas na puso mo. Amen? And He wants to give you a heart of flesh. Gusto niya bigyan kanya ng malambot na puso. And I will put my Spirit within you. Pag malambot na yung puso mo, yun, welcome na talaga si Holy Spirit sa puso mo, sa buhay mo. Amen ba? And will cause you to walk in my statutes. Pwede ba natin basahin po sa Tagalog yan? Pastor Dave. Verse 27. Wait po natin. Ezekiel chapter 36 verse 27 sa Tagalog po. Ayan, tingnan nyo ha. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Amen. Dahil nahugasan ka na, dahil napatawad ka na, kaya mo nang sumunod sa Diyos dahil nasa iyo na yung Espiritu ng Diyos. Hindi ka na sumusunod sa Kanya kasi gusto mo na ma-please siya.
okay, na-please na siya because of the blood. Napatawad ka na. Amen po ba? So dahil napatawad ka na, ibibigay na sa inyo yung kanyang espiritu para masunod mo ang utos niya at tuntunin niya. Amen? Okay. Acts chapter 2 verse 32 to 33, sabi rito, this Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this, which you now see and hear. Okay? So from the Genesis, sumusunod pa sa Diyos si Eva at Adan because nasa kanila yung Espiritu ng Diyos. Nung sila po ay nag-disobey, nawala sa kanila yung Espiritu ng Diyos. At nirestore yun ni Jesus. Amen? Nung nirestore yun ni Jesus, through His death, and now He was resurrected, so ang Father na binawi yung Espiritu ng Diyos sa mga tao ay binalik muli sa tao sa pamamagitan ni Jesus. Amen ba? So si Jesus po yung nagbigay ng kanyang Espiritu. Amen ba? So sabi diyan, the promise of the Holy Spirit, He poured out. Sabihin nyo nga po, binuhos. O binuhos muli yung presensya ng Diyos sa mga tao. Sabi diyan, which you now see and hear. Sabihin nyo nga po, nakikita at naririnig. So ganito po yan. Kapag ang tao ay pinananahanan at puspos ng presensya ng Diyos, puspos ng Espiritu ng Diyos, nakikita at naririnig. Ulitin ko po pag ikaw ay totoong puspos ng Espiritu ng Diyos, nakikita at naririnig. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo yung kanyang balikat. Halatang halata. No? Kitang-kita. Halatang halata. Kapag totoo ka po na puspos ng Espiritu, kitang-kita, halatang halata. Amen ba? Amen po ba? Kitang-kita, halatang halata. Amen po ba? Ito po, yung Acts chapter 2 na yan, this was the time na 50 days after Jesus' resurrection, bumuhos ulit yung Holy Spirit. Amen ba? Tapos, itong mga taong ito na naghihintay doon sa pangako ng Panginoong Hesus na Holy Spirit, they were praying sa upper room. And as they were praying in the upper room, bumuhos yung presensya ng Diyos and spoke with new tongues and they spoke the word of God with boldness. Napos po sila. Amen ba? Halos nagsilita sila ng ibang lengguwahe na naging ibang tao tong mga to, yung mga tao doon sa upper room na nagpe-pray. Naging ibang tao sila. Sabi ng mga tao sa labas, ano itong mga lasing? Mga baliw ba itong mga to? Tignan nyo yun? Nakita at narinig ng mga tao sa labas ng mga unbeliever, nag-iba to Nag-iba? Yung dating lasinggero to, bakit hindi na? Amen po ba? Yung dating chismosa to, ba't di na pupunta ng bahay ito sa... Dati itong matangero Hello? Nagbabago. Sabihin nyo nga sa katabi niya, nagbabago. Tingnan nyo to Doon sa Acts chapter 2, pinagbintangan sila na nakainom alas 9 ng umaga. Ay, mga nakainom yan, kaya ganyan yan. Lumabas si Pedro sa prayer room, sabi na, mga kapatid, di kami lasing, alas 9 pa lang ng umaga. Kita nyo ito, pag binasa nyo Acts chapter 2, hindi kami lasing. Itong nakikita at naririnig nyo dahil sa Holy Spirit. Hello? Hello? Yung mga palamuran nun, nagbabago na. Hindi yun dahil sa alak, hindi sila lasing. Amen ba? Alam nyo po, kinompare po yung pagiging puspos sa Espiritu sa pagiging lango sa alak. Ephesians chapter 5 verse 18. Do not be drunk with wine, but filled with the Holy Spirit. Kasi pag ikaw ay lasing, parang nag-iibang tao ka, tama po ba? Diba? May ibang espiritu ka Diba? Nag-iibang tao ka. Ganon din po pag puspos ka ng Espiritu Santo. Nagiging ibang tao ka. Ang kaibahan lang, pagka ikaw lango sa alak, puspos ka sa Espiritu ng alak, anong ginagawa mo? Nanggugulo ka, nangaaway ka, nambabato ka, nananadyak ka. Diba? Pero pag nandito ka sa
puspos ka ng Espiritu, ano nangyayari? Ano nangyayari? Nag-iibang tao ka din. Bumabait ka na, naglalaba, no? Nagpapatawad kahit hindi humingi ng tawad, yung nakasakit sa'yo. Hello? Ha? Naglilinis ka na ng church. Kahit di ka inuutusan. Amen po ba? Grabe, alam niyo ba si Kuya? Nagulat na lang kami pagdating dito ng Sunday, malinis na yung simbahan, siya lang mag-isa naglinis. No, napuspos talaga. Amen? No, Jun? Napuspos talaga. Hindi po ginagawa ni Kuya yun para may plus point siya sa langit. Grabe lang talaga yung pagmamahal na na-receive niya kay Lord, kaya nagkukusa. Amen po ba? Alam niyo po, nung nag-uumpisa ako, nung nag-uumpisa po akong Kristiyano, dahil grabe yung binubuo sa akin ni Lord na pagmamahal niya. Kahit CR, kahit meron pang, ano yun, may submarine. Lord, love na love kita kahit ganito yung nakikita ko, kahit ito'y naamoy ko, love na love kita, gagawin ko to. Naintindihan po ninyo? Hanggang ngayon, ginagawa ko po yan. Amen po ba? Minsan kasi may hindi tapos may nakita ko, oh my Lord! Di ba? Amen ba? Nagiging ibang tao ka. Yung dating hindi mo magawa, nagagawa mo na. Amen? Yung dating hindi mo kayang yakapin yung asawa mo, sabihan mo ng I love you, nagagawa mo na. No, yung nanay at tatay mo na hindi ka sinasabihan ng I love you, nasasabihan mo na rin sila ng I love you. Amen po ba? Nag-iibang tao ka na. Kasi puspos ka na ng Espiritu. Amen po ba? Yung dating hindi mo kayang pakawalan na pornography, na alak, sigarilyo, kung anumang bisyo yan. Nawalan ka na bigla ng gana. No, kahit vape pa yan, nawalan ka na rin ng gana. Lahat ng mga addiction mo, pwede namang social media, Shopee, Lazada, no? Pag puspos ka ng Holy Spirit, mawawalan ka ng gana sa mga bagay na yan. Mobile games, etc. Mawawalan ka na ng gana dyan kasi puspos ka ng Espiritu. Pag puspos ka ng Espiritu, sabi dun sa Ezekiel 36:27 kanina, magagawa mo na yung mga gusto ni Lord. Yun na yung papakanasain mo. Yun na yung gugustuhin mo. Kasi puspos ka na ng Espiritu eh. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Okay, malapit na po akong matapos. Romans chapter 8 in verse 11, sabi rito, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. Kung ang Espiritu daw ay nananahan sa inyo, sabi dyan, then He who raised Christ will also give life to your mortal bodies. He will give life to your mortal bodies. Pag pinag-usapan po dyan yung life po na yan, hindi lang yung buhay mo ngayon, yung hininga mo ngayon. No, that's speaking about a spiritual life. What you cannot do before you met Jesus, you can do now because Christ, His Spirit, is living in you. Amen po ba? Amen po ba? Yung dati, hindi mo kaya mag-share ng Word of God, pero dahil na-encounter mo si Jesus at pinanaanan ka ng Holy Spirit, kaya mo na mag-share ng Word of God. Kaya mo na mag-alaga ng life group. Amen po ba? Kaya mo na mag-invite sa church. Amen? Kaya mong i-represent si Jesus sa school, sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, kasi puspos ka ng Espiritu. Amen po ba? That's the reason why Jesus needed to die and to resurrect so that His Spirit can now dwell in you. So that you in turn may represent Him in this world. Amen po ba? Kaya sagutin natin yung tanong natin kanina, bakit nung tinanggap natin si Jesus, hindi tayo namatay diretso ng heaven? Kasi may purpose sa Lord. Hello? Tatlo lang yun, nag-amen. May purpose sa'yo si Lord. May pinapagawa sa'yo si Lord. Amen po ba? 2 Peter chapter 3 in verse 9. Bibigyan ko lang po kayo ng mga tawag dito ng kalooban ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9. Pwede ba pakibasa natin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya
gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen. 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 May kakilala ka ba hindi pa kilala si Jesus? May kilala ka ba hindi pa kilala si Jesus? Ikaw ang gagamitin sa kanila. Kasi ayaw ni Lord na papahamak sila at magpatuloy sila sa kasalanan at mahulog sila sa impyerno. Meron kang purpose. Sabi mo sa katabi mo, meron kang purpose. Sabi mo sa katabi mo, may layunin ka. O kaya nung sumampalataya ka kay Jesus, hindi ka napunta agad ng langit kasi meron ka pang mga kakilala, meron ka pang mga kamag-anak, meron ka pang mga mahal sa buhay, hindi pa kilala si Jesus. Dahil kapag nawala ka na agad dito sa mundo, hindi nila makikilala si Jesus. Mamamatay sila, hindi kilala si Jesus at mapupunta sila sa impyerno. Gusto mo mangyari yun? Gusto mo mangyari yun? That's why you're here. Sabi ko po, that's why you're here. May plano sa'yo si Lord. Amen. Hindi lang po natatapos sa iyakan sa harapan ng cross. Lord, thank you. Sinave mo ako, tapos uwi ka na ng bahay mo. Wala ka nang gagawin. He wants His Spirit to dwell inside of you. Amen. Kaya siya nag-resurrect so that He can breathe His Spirit in you. John chapter 20, dito na po ako magtatapos. Sa slides po natin. John chapter 20, verse 19 to 22. Then the same day at evening, being the first day of the week, this was a resurrection Sunday. Nung kinagabihan daw na siya ay nag-resurrect from the dead, sabi diyan, the doors were shut and the disciples were assembled. Sabihin nyo nga po, the disciples were assembled. O tayo po, nagkakatipon tayo ngayon, di ba? So we are assembled. The doors were shut, the disciples were assembled. And Jesus came. Sabihin nyo nga po, Jesus came. Nakasarado yung mga pintuan, but Jesus came. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Jesus is here. His presence is here. So Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. And when He had said this, He showed them His hands and His side. Alam niyo po, when the Holy Spirit is in you, lagi niya pong i-remind sa inyo yung ginawa niya sa inyo. Amen? Next, the disciples were glad when they saw the Lord. The disciples were glad when they saw the Lord. Are you happy na na-encounter niyo si Jesus? So Jesus said to them again, peace to you. As the Father has sent me, I also send you. And when He had said this, He breathed on them. Receive the Holy Spirit. Amen? Let us all stand up. Hallelujah. Are you excited for what the Holy Spirit will be doing in your life after this? Hallelujah.